Nakatakda namang bisitahin ni US President Donald Trump ang Gulf Arab States sa mga susunod na araw, kung saan ang first stop nito ay sa Saudi Arabia. Kasabay nito ay masayang inanunsyo ni Trump ang pag-aalis ng parusa na ipinataw nito sa Syria na sinigundahan naman ng $600 bilyong investment. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Inanunsyo United States President Donald Trump na tatanggalin na ang lahat ng parusa na ipinataw nito sa Syria habang makakatanggap naman ng $600 billion investment mula sa Saudi Arabia. Kapalit nito ay napapayag naman ng Amerika na magbenta ng mga armas sa Saudi Arabia na nagkakahalaga naman ng $142 billion na ayon sa White House, ito na ang maaring pinakamalaking defense cooperation agreement na naisagawa ng Estados Unidos. Habang ang pag-aalis naman ng parusa sa Syria ay tinuturing na isang malaking tulong para sa kanilang bansa upang makabangon mula sa pamumuno ng dating diktador na si Bashar al-Assad. Matatandang isinara ng Amerika ang lahat ng eksportasyon, sales and services at importasyon ng langis sa kanilang bansa dahil sa mga ulat ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Samantala, naalarma naman ng United Nations Human Rights Organization matapos aprubahan ng isang federal judge sa Amerika ang paggamit ng US President Donald Trump ng Aliens Enemies Act para ipa-deport ang mga migrante, kung saan kinwestiyon ng grupo ang legalidad ng nagpapatuloy na immigration crackdown matapos makakalap ng mga ebidensya ng paglabag sa national at international law. Ayon kay UN Rights Office spokeswoman Liz Russell, may mga ulat umano silang natatanggap na hindi pinapaalam ng US government sa mga immigrant kung saang bansa sila ipapadeport at walang access sa abogado para ipaglaban ang kanilang sarili. Habang nananatiling walang malino na estado ang mga detainees sa El Salvador matapos ipadeport ni Trump ang nasa mahigit 200 Venezuelans. Sa iba pang balita, patay ang 20 estudyante at 2 guro sa Myanmar matapos magsagawa ng airstrike ang kanilang militar kontra sa armed resistance group sa kanilang bansa. Base sa ulat, nangyari ang pangbobomba gabi ng Lunes kung saan nasa 50 individual din ang napaulat na sugatan. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Myanmar spokesman Stephen Dujarric sa nangyaring insidente dahil hindi pa rin anya nakakabangon ng bansa mula sa naranasang lindol noong Marso. Kaya naman nagkaroon ng kasunduan na magkabilang kampo na magpapatupad ng tigil putukan hanggang May 31 para bigyan daan na nagpapatuloy na relief operation sa rehiyon. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.